Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for September 30 to October 6, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment, check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, Virgo, let's see what's coming to you this week, September 30, October 6. Peace. Oy, kapayapaan. Maaring peace of mind. So, importante sa inyo ngayon ang peace of mind. Yung iba sa inyo, maaring may makikipag-ayos, makikipagbate sa nakaaway ninyo, nakasamaan nyo ng loob. Or, maaring mas pipiliin mo ngayon na meron kang katahimikan ng isip. Yung tipong iiwas ka sa magulong situation. Anything na toxic, you're going to avoid, no? Iiwasan mo yan. Kasi para sa'yo, napaka-importante ng iyong peace of mind. O, di ba? May prosperity. Prosperous ngayong week na to. Marirealize mo na okay rin pala yung mga in-effortan mo at pinagpaguran mo. Kahit na nung mga nakaraan, hindi mo nakikita yung resulta niya. Kasi ngayon, unti-unti mo nang nakikita yan. I also see here na merong unexpected na blessing na darating sa inyo in terms of money or opportunity sa trabaho, business, career. Yung needs mo, no? Yung mga pangangailangan mo ay maibibigay mo sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay. You also have letting go. So, some of you, meron kayong ile-let go na energy from the past. Pwedeng ito yung taong mga tao or isang tao na nakasamaan mo ng loob na hindi na kailangang humingi ng tawad kasi para sa'yo napatawad mo na. Humingi man siya ng tawad o hindi, napatawad mo na or pinapatawad mo na kasi nile-let go mo na. Because gusto mo ngayon ng tahimik na buhay. A very peaceful life. So, kumbaga, you have a lot of realizations from your past na alam mo na kung hindi mo siya i-let go, parang burden yan sa'yo na dadalhin mo for the longest time. So, for some of you, you are letting go of anything that is no longer serving your highest good. Kumbaga, iti-take mo lang kung ano yung learnings, yung lessons, and let go of the pain or yung experience na yun. Okay? Overall energy, the Two of Wands. May mga plans ka ngayon na unti-unti nagte-take action ka na. Oo. Kasi 'di ba, ang plano, lagi lang yung plano, idea lang 'yan kung hindi ka magte-take ng action. But I think ngayon, you are preparing for that. Kung may decision ka na kailangan na gawin, ngayong week na 'to makakapili ka na. Your challenge is the Page of Wands. So some of you, pwedeng may challenging situation kayo sa anak ninyo, kung meron na kayong anak. Pwedeng meron kayong anak na medyo, makulit. makulit. Yung tipong ayaw, yung gusto nila sila yung masusunod. Okay? Some of you naman, pagdating sa travel, maaaring maka-experience kayo ng challenge sa travel ninyo. Pwedeng magkaroon ng delay or cancellation. But, lagi niyong tatandaan, ano man tong mga dumating na to na parang hindi mo maiiwasan or hindi mo kontrolado. Lagi mong isipin na ito ay isang redirection and a way para proteksyonan ka. So, it's like a protection. Example, delayed flights. So, imbis na ma-stress ka, mainis ka, isipin mo na lang na kaya na-delay kasi pinoprotektahan ka ng universe from anything bad or anything wrong that might happen. Diba? Okay. And then your opportunity, you have the Magician. So this is your energy. You are stepping into your own power, Virgo. Mas lalo kang naniniwala sa iyong kakayanan. Maaring meron ka rin ine-explore ngayon ng mga bago mong kaalaman, bago mong talento. Kasi yung ating gifts, yung ating talents, yung skills natin, ine-explore yan eh. Doon mo pa lang naman malalaman na magaling ka sa ganito or ito pala ang
niche mo, or ito pala yung iyong magiging expertise kapag nag-explore ka. Okay? So, I see you exploring other opportunities. Yung iba sa inyo, you have the opportunity na ma-manifest yung mga goals ninyo in life. And then, your blessing is the Judgment card. So, this is major change. Merong transformation sa buhay mo. I think part to ng letting go na parang you are letting go the old version of yourself para i-embrace mo yung bagong ikaw. At yung bagong ikaw is someone na natuto na sa kanyang mga past experiences. At ikaw ngayon ay merong bagong opportunity na nag-open, meron kang bagong landas na tinatahak. Let's see your money, career, finances. You have the mentor. So, someone is going to share yung experience niya or magtuturo sa'yo, magko-coach sa'yo, magte-train sa'yo sa career path na gusto mo or sa trabaho na tinatahak mo or sa mga endeavors mo pagdating sa investments mo. Halimbawa, interesado ka sa stock market o maaring merong magme-mentor sa'yo, tuturo sa'yo paano laruin ang stock market, paano mo i-grow yung iyong yung pera sa stock market or anything na interesado ka. Oh, 'di ba? You have the Ten of Pentacles, especially speaking of growing your finances. Oh, may financial stability, merong financial abundance for you kasi nga may prosperity dito sa career, sa finances ninyo. I feel like ito yung tipo na parang tahimik ka lang, no? You are working in silence. You are achieving your goals in silence. Na tipong hindi ka masyadong nagpo-post or nag-update sa social media or sa kahit kanino about anong nangyayari sa buhay mo. Kasi gusto mo na mabigla na lang sila sa mga achievements mo. Okay? Or talagang ganun ka lang ka-focus kasi nakikita mo na the more na nagpo-focus ka sa goal mo, the more na mas na-achieve mo siya kesa sa napo-frustrate ka para kasi yung iba napo-frustrate kasi parang nakikipagkompetensya sa iba, na bakit si ganito mas magaling, si ganito, ito na yung naabot niya. So ngayon, mas nagpo-focus ka sa sarili mo and hindi mo na napapansin na technically, mas nakakaangat ka na sa iba. 'Di ba? And para sa'yo, importante yung peace, no? Yung tahimik kasi the more na the more na wala silang alam sa'yo, the more na tahimik yung buhay mo. Okay? Sa love life, may honeymoon. Kung kayo ay in a relationship, pwedeng kayo ay may getaway ng iyong person. I see na parang I think meron kayong inayos sa relationship ninyo na tipong naging open kayo sa isa't isa about what you really want in a relationship. So ngayon, 'di ba, you are working together. Kumbaga, kayo ay collaborative sa relationship ninyo. Nagtutulungan kayo. Queen of Cups. In love. In love talaga. Virgo. I think, yung iba sa inyo, kayo ay napapahalagahan ng inyong partner, romantic partner, and pareho kayong merong plano for your relationship in the future. And mas ini-enjoy nyo ngayon yung company ng bawat isa. Okay? If you're single, I think there is someone in your life na you are welcoming, no? Pwedeng merong person sa buhay mo na na-realize mo na gusto mo nang pumasok sa relationship na yan. Pero at the same time, alam rin niya yung gusto mo at alam mo rin yung gusto niya sa relationship. So, nagiging mas open kayo sa expectations ninyo sa isa't isa. Release. Meron talagang i-let go rito. Sometimes, the best way to grow is to simply let go. Anything that is no longer serving your highest good. Pwedeng mindset ito. Yung dati mong perspective sa buhay na hindi na applicable sa situation mo, nile-let go mo na yan kasi may bago ka ng mindset. Yung iba naman, this can be a person in your life na sa tingin mo is no longer serving your highest good. Medyo toxic na siya, so you're letting go of that.
And because of that, you will experience growth na marirealize mo na, kaya pala, nung nawala to sa buhay ko, maraming opportunities na nag-open. Okay? Parang ganon. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.